Baliw ka na. Isang pinakamababang uri ng slime lang ito. 3,000 lang ang presyo nito sa merkado. Ang taas ng presyo mo, 300,000. Sobrang sabik ka na ba sa pera? Mandaraya ka, talagang mandaraya ang tindahan mo. Isa itong slime na pwedeng lumago ng walang hanggan. Basta makalunok lang ng sapat na resources. Huwag sabihin ang antas ng mga bituin. Antas ng buwan, antas ng araw at kahit antas ng hari. Ay kayang maabot. Antas ng hari. Sandali lang. Sinasabi mo na kaya nitong walang hanggan na sumipsip ng mga yaman para lumago. Tama iyon. Maaari mong beripikahin. Ito ay isang asul na kristal mula sa silver level na yaman ng tubig. Kaya nitong lamunin. Naniniwala ako sa iyo. Niloloko mo ako. Agad akong mag-ulat sa Beastmaster Association tungkol sa iyo. Sige lang. Ang asul na kristal na ito ay natunaw. Ngayon, ang halagang ng slime na ito ay 3,000,000. Bibili po ba kayo, customer? Bibili ako. Gamitin ang card. Walang problema. Naabot ang tagumpay. Nabenta ang unang alagang hayop. Ding, narito na ang gantimpala. Pagbubukas ng Beast Space. Dagdag pa, makakakuha ka ng isang random na level na Beast Talent. Gusto mo bang kunin ito ngayon? Kunin agad. Matagumpay ang pagbubukas ng Beast Space. Wow, congrats sa iyo, host. Nagising mo ang isa na level na Beast Talent. Madilim na impyerno. Lumipas ang 12 taon. Sa wakas ay nagising na. Sistemang tindahan ng super alaga. Tindahan ng alaga ng mito. Sa wakas ay maaari kong baguhin ang kapalaran. Sumipsip ng talento. Walang hanggang paglago. Antas ng hari. Marahil hindi ito ang katapusan. Pasensya na. Kanina, nagduda ako sa iyo. Walang anuman. Binabati kita. Ang kontratang slime ay naging tunay na tagapangalaga ng mga halimaw. Alaynan. Siyempre, magiging pinakamalakas akong Beastmaster. Luyu. Kaibigan ka ba ng manager? Siya ang aking ex-boyfriend. Hindi ko akalain na magkikita tayo dito. Ang galing ng manager. Bakit kayo naghiwalay? Magaling. Hindi pa nga niya nagising ang talento sa pagpapasunod ng mga hayop. Hindi siya magiging isang Beastmaster. Hindi rin siya nakapasa sa Beastmaster University sa entrance exam. Ganyan ba ang tinatawag na mahusay? Imposible, manager. Basta-basta na lang ibinenta ng manager sa akin ang napakahalagang baby slime. Paano siyang hindi isang Beastmaster? Slime. Ang pinakamababang uri ng alagang hayop na ito. Sa pagtanda, 3 antas lang ang kayang maabot. Ang buong lahi ng slime ay hindi man lang nakakagawa ng isang pambihirang antas. Ganyang kalat na alagang hayop, karapat-dapat bang tawaging mahalaga? Tumahimik ka, hindi mo alam ang tunay na lakas ng slime. Ito ay isang espesyal na inaalaga ang mutasyon ng slime. Mas malakas ang potensyal ito kaysa sa kahit anong alagang hayop. Luyu. Hindi mo naman siya maluloko, di ba? Baiyuero, kung gusto mong bumili ng alagang hayop na kutita, palagi kang welcome. Kung gusto mong gumawa ng gulo, umalis ka na. Pinapaalis mo ako. Bumili ng alagang hayop ha. Gusto kong makita. Ang tindahan mo ng mga alagang hayop ay sira-sira. Ano bang magagandang alagang hayop ang meron dito? Sasabihin ko na, mataas ang pamantayan ko. Maraming potensyal na alagang hayop. Meron ako dito. Ang problema ay baka hindi mo kayang bilhin. Naalala ko ang talento mo sa Beastaming. Ay by level na Soul Flame, di ba? Tama. Pwede akong makipagkontrata sa Undead at Fire type. May Undead type ka bang alagang hayop dito? Huwag mong sabihing wala. Mas bihira ang Undead type kaysa Fire type na alaga. Sa mga super laki lang na pet shop meron nun. Walang anuman sa tindahan niya. Siyempre meron. Luyu, naglalaro ka sa akin. Kailangan mo ito. Anong nilalaro ko sa iyo? Ito ay malinaw na ang pinakamababang antas ng mga patay na espiritu na alaga. Maliit na buto. Sobrang basura, katulad ng slime na alaga. Ako ay nagising na sa B-class na talento sa pag-aalaga ng espiritu. Espiritu ng apoy. Akala mo ba magpapasok ako ng ganitong basura na alagang hayop? Ito ay isang maliit na kalansay na kapag pumatay ay lalakas. Nakatakda itong umakyat sa tuktok ng kamatayan ng mga espiritu. Magiging dambuhalang hari ng mga espiritu.
Ang pagpatay ay walang katapusang magpapalakas. Ako ay isang freshman sa Magic Capital Spirit Beast University. 16 na tao, mayaman na guro. Tanging ang tunay na henyo na Beastmaster ang may karapatan na makapasok sa Magic City Beastmaster University. Akala mo ba ikaw lang ang nakapasok sa Magic City Beastmaster University? Hindi ko inasahan na sa Universidad ng Beastmastery ng Magic City ay may estudyanteng kasing mababaw ng pananaw mo. Wala akong gana makipag-usap sa'yo. Sige, ituring na lang na sumusuporta sa negosyo ng ex-boyfriend. Magkano ang maliit na buto? Bibili ako ng isang pinakamababang uri ng buto. Pwede na ang 1,000 o 2,000. Isipin mo na lang na nagbigay ako sa kanya para magmukha akong mapagbigay. 3 milyon. Walang dagdag. Walang bawas, hindi ibebenta. Anong 3 milyon? Luyu, nabaliw ka na ba sa pag-iisip ng pera? Isang sirang maliit na kalansay, nasa 1 o 2,000 halaga lang. Naglakas loob kang magpresyo ng 3 milyon. Bakit parang pamilyar ang eksenang ito? Kung ayaw mong bumili, umalis ka na. Nasabi ko na, ito ay isang kalansay na nakatakdang umabot sa sukdulan ng mga patay. Kulang ka sa karanasan. Hindi mo makikita ang kanyang talento. Kung hindi mo naiintindihan, huwag mo siyang siraan. Kung ganoon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na mataas na uri ng alagang hayop. Manager Yang King. Yung dragon-blooded na alagang hayop na nakita ko kanina. Napagpasyahan kong bilhin iyon. Pakisama sa tindahan ng mga alagang hayop ng mitolohiya. Yung manager, dragon-blooded na alaga yan. Halos nagkakahalaga na ng 1 milyon yan. Sa edad, malapit na rin yang maging star level. Dragon-blooded na alaga. Kahit na ito ay may kaunting dugo ng higanting dragon. Kahit na tunay na lahi ng higanting dragon, hindi ito maihahambing sa maliit na buto. Walang duda, hindi ito kasing ganda ng aking slime. Pwede bang itanong, ito ba ang dragon pet na in-order ni Miss Bai? Hindi ko akalain na makikita ko ang espesyal na alaga dito. Ang aking data ay hindi kailanman nagkakamali. Isang slime na may entire awakening potential. Ito ba ay ang hari ng slime? Espesyal na may kakayahang lumago. Ito ang pinakamakapangyarihang uri ng kakayahan. Basta't may sapat na mga yaman, pwede siyang maging mas malakas ng walang hanggan. Hindi siya nililimitahan ng antas o potensyal. Ang katotohanan ang slime ang pinakamahina. Mapapabulaanan na ba ito? Sayang, ang slime na nakatakdang maging hari ay nakipagkasunduan na. Sayang naman, nakipagkontrata siya sa ganitong slime. Walang hadlang ang daan niya patungo sa pagiging malakas. Ilang beast tamer kaya ang maiinggit dito? Ah, ito. Ano ito? Isa na namang espesyal na talento na pwedeng lumago. Basta't pumatay, lalakas siya ng walang hanggan. Ito ay tiyak na magiging hari ng mga buto sa hinaharap. Sa mga disyerto, napakaraming mabangis na halimaw. Ang mga dayuhan sa mga lihim na lugar ay nagmamasid. Ang bilang ng mga kaaway na kayang patayin ng mga Beastmaster ay hindi mabilang. Basta't pumatay, lalakas. Ang talento na ito ay tiyak na makararating sa ruro. Ito ay nasa estado ng hindi pa nakakontrata. Hindi pa nakakontrata. Ito ang mga anak na ibebenta. Kahit gaano pa ang kailangang gastusin. Bibiliin ko ito. Manager Yang King, ito ba ang dragon beast na in-order ko? Isang flaming lizard na may bahid ng dugo ng dragon. Kapag naging adulto, maaaring umabot sa extraordinary level 1-0. Malaki ang posibilidad na ito ay isang bituin ng unang antas. Tama ang halaga, 800,000. Itong apoy na butiki. Kukunin ko na. Mag-swipe ka na. Ang pagkakaroon ng kahit kaunting dugo ng dragon ay nagiging anak ng dragon. Malinaw na ito ay isang butiki na mas malaki ang katawan. Kailangan maging adulto para umabot sa 10 antas. Hindi pa tiyak na makararating sa antas ng mga bituin. Mangahas na magbenta ng 800,000. Nakita ba ni Luyu? Ang aking apoy na butiki ang tunay na mataas na alaga. Yung maliit mong kalansay sa harap ng apoy na butiki ay karapat-dapat lamang na lumuhod at sumamba. Maaari bang itanong kung ibinebenta mo ang maliit mong kalansay? Handa akong magbayad ng kahit anong halaga. Hinihiling ko lang na ibenta mo sa akin si munting kalansay. Ha? Gusto mong bilhin si munting kalansay? Tama. Pakiusap, sabihin mo ang presyo. Sakto, may isa pa akong pwesto para sa alagang hayop. Kahit anong halaga pa ang kailangan kong ibayad.
basta kaya kong bayaran. Manager yang King. Nabaliw ka ba? Isa lang yan na pinakamababang antas na buto. May pinakamababang level na talento lang. Walang kinabukasan ang mga Beastmaster na kumukuha sa kanya. Ikaw ay isang extraordinary Beastmaster. Bakit mo siya bibilhin? Si Yang King ay isang henyo na umangat sa extraordinary level noong kolehiyo. Sa hinaharap, maaaring umabot ito sa antas ng bituin o kahit ng buwan. Bakit niya gugustuhin bumili ng isang basurang maliit na kalansay? Pinakamababa sa lahat ng mga kalansay. Ang maliit na kalansay na ito ay nagising ng isang espesyal at lumalagong kakayahan. Basta't makapatay lang ng kalaban, walang hanggan itong lalakas. Nakatalaga itong maging isang walang kapantay na emperador ng mga kalansay sa hinaharap. Isang napakabihirang alagang halimaw na ganito. Nangangahas ka bang sabihing mababa ang antas nito? Ano? Paano mo nalaman na may espesyal na kakayahan ang maliit na kalansay na ito? Niloloko mo ako, hindi ba? Alaynan. Nagising ako sa sea level na Beastmaster na talento, ang mata ng datos. Kaya agad kong nakita ang pagiging espesyal ng maliit na kalansay na ito. Ang talento niya ay pagpatay. Espesyal at maaaring lumago. Ang pagpatay ay makakapagpalakas. Pagpapaunlad ng potensyal. Pag-unawa sa mga kasanayan. Ang ganitong pambihirang alaga. Maaaring hindi ko na muling makatagpo sa aking buhay. Kaya't kailangan kong ibuhos ang lahat ng aking lakas upang makuha ito. Mata ng datos. Ito ay talagang kakayahang mata ng datos. Hindi niya ako lolokohin. Ang mata ng datos ay hindi kailanman nagkakamali. Yung maliit na buto ay talagang pambihirang alaga. Nakalampas ako dito. Sinasabi ko na noon pa, paano naman lolokohin ng manager? Sayang at may mga hindi naniniwala. Nakalampas sa ganitong mahalagang alaga. Tumahimik ka. Anong karapatan mong magsalita? Ikaw, isang kontraktadong slime, na nagwasak ng iyong kinabukasan, tanga. Masyadong makitid ang pananaw. Ang slime ng magandang ito, ay isa ring natatanging nilalang. Nagising na may espesyal na kakayahang lumago at sumipsip. Maaaring walang hanggan na sumipsip ng mga yaman upang lumago. Binigyan ko siya ng isang pilak na antas na yaman na asul na kristal. Ngayon ang aking slime ay nasa ikalimang antas ng paggising. Potensyal na paggising sa ikasyam na antas. Nakaunawa pa ng kasanayan sa pilak na antas. Kung gagamitin ko ang ginto na antas na yaman, ano ang magiging antas ng paglago nito? Hindi ko na kayang isipin. Totoo ba lahat ng sinabi nila Luyu? Bakit hindi mo ako pinaalalahanan? Dapat sa akin talaga ang maliit na kalansay na ito. Nagising ako ng B-level na Soul Flame. Ako ang pinakabagay na makipagkontrata dito. May 3 milyon ako. Scholarship savings iyon. B-level na talent grant. Sapat na para bumili ng maliit na buto. Paano ko ito na-miss? Napaka-absurd. Akala mo ba? Ang maliit na buto ay napakahusay na alaga. Kailangan ko bang magmakaawa sa'yo para bilhin ito? Ziyuru. Baiyuru. Wala ka pang karapat dapat na ito. Ginoong bisita. Sigurado ka bang bibilhin ang maliit na bungo? Siyempre. Mangyaring sabihin ang presyo, tagapangasiwa. Ano man ang halaga. Basta't kaya ko. 3 milyon. Bibili mo ba ito? Siyempre, magbabayad na ako ngayon. 3 milyon para sa isang napakalakas na alaga. Para bang bumagsak ang langit na may mga pi. 3,000,000,000,000,022 siyang presyo 2 yuan. 112 na numero 58.00. Ang galing, sa wakas, nakakontrata na kita. Hinaharap na dakilang hari ng mga buto. Ha. Ang manager ay napaka-generous. 300 lang ang presyo. At naibenta ang ganitong mahalagang alaga. Ang utang na loob na ito ay mananatili sa isip ko, Yang King. Mayroon ka pa bang mga alaga tulad ng maliit na buto na slime? Nasa tindahan mo pa ba? Tulad ng mga alagang slime na bungo. Dito, marami akong mayaalo. Kapag umabot na ako sa pambihirang antas, at nakapag-develop ng pangalawang kontrata, maaari ba akong bumalik para bumili ng alaga? Hindi, binigyan na kita ng pagkakataon noon pa. Tinatanggihan ko ang iyong negosyo dito. At wala ni isang alaga ang ibebenta sa iyo. Ikaw, isang walang silbi na hindi pa nagigising ang kakayahang mag-alaga ng mga hayop. Kahit na makapag-alaga ka ng mahusay na alaga. Maaari mo bang protektahan ito? Walang kapangyarihan. Ang mga mahalagang alaga na ito ay magdadala lamang sa iyo ng kapahamakan. Kaya huwag ka nang mag-alala. At saka, nagising na ako sa kakayahang mag-alaga ng mga hayop. Ano itong kakayahan? May ganitong nakakatakot na presyon. Ang walang hanggan na kadiliman. Parang kahit ang Panginoon ng mga demonyo ay maaring makulong. Antas nakakayahan sa pag-uusap sa mga hayop. Walang ganitong kapangyarihan.
Ito ba ang pinakamataas na antas ng na kakayahan sa pag-usap sa mga hayop? Paano mo maaring magising ang antas na kakayahan? Antas ito ay isang alamat na antas na madilim na impyerno. Mas malakas ito kaysa sa level. Luyu, talagang ganito ka ba kadeterminado? 3 taon na tayong nagmamahalan. Wala ka bang pakialam sa mga taon na ito? Kung hindi ko sinabi na makikipaghiwalay, may kanya siyang boyfriend. Sa hinaharap, maaari siyang maging isang king-level beastmaster. Ano ba ang namiss ko? Ikaw ang nagpasimula ng paghihiwalay. Tara na, hindi ka welcome dito. Buti na lang hindi ko na-offend ang manager tulad ni Zuru. Noong una, nagduda pa ako sa kanya. Talagang hindi ko dapat ginawa iyon. Yung kanyang kalmadong asal ay talagang nakakabighani. Manager, magdagdag tayo ng contact information. Manager, gusto ko ring magdagdag ng contact information mo. Sa hinaharap, gusto ko pang humingi ng tulong sa iyo. Walang anuman. Si Shen Yan ay isang bagong estudyante sa Universidad ng Beastmaster sa Magic City. Si Yang King ay may-ari ng pet shop. Sila ay mga potensyal na kliyente. Siguradong makakapagdala sila ng mas maraming negosyo sa hinaharap. Salamat, Manager. Bibigyan ko ng magandang pagsasanay ang slime. Tiyak na hindi kita bibigin. Inaasahan ko ito. Unang araw ng pagbubukas. Nakapagbenta ng 2 alagang hayop. Nagsimula ng espasyo para sa mga alaga. At nagising pa. Iltes na antas ng madilim na impyerno na talento. Mayroon na ring 600 na puntos. Sa wakas, bilang Lord ng mga demonyo, maaari ko nang palitan ang aking unang halimaw ang Cerberus ng impyerno. Lahat sila ay mga alamat na madilim na uri ng alagang halimaw. Alin kaya ang dapat kong piliin bilang aking unang halimaw? Kahit nakabuo na ako ng espasyo para sa mga halimaw. At nagising ang isa na level na talento ng madilim na impyerno. Hindi pa ako nakikipagkasundo sa halimaw. Hindi pa ako tunay na Beastmaster. Malapit na akong maging isang makapangyarihang Beastmaster. 3 ulo ng impyerno. Isa lamang itong aso ng bantay ng impyerno. Hindi ito akma sa aking pagkatao. Hindi kailangan ng aking madilim na impyerno ng aso ng bantay. Sobrang pangit ng Panginoon ng mga demonyo. Talagang nakakaapekto sa kagandahan ng lungsod pass. Mukhang maganda ang mga nahulog na anghel. Sa kalikasan, masama. Isa rin itong uri na lumalakas sa pagpatay. Pero kailangan kong manatili sa pet shop. Sa loob ng tindahan, may sistema akong nagbibigay ng walang kapantay na lakas. Pero sa labas, isa lang akong bagong gising na may beastaming space. Hindi bagay sa akin ang fallen angel. At saka, hindi rin ako kasing gwapo ng Holy 12-Winged Archangel. Diretso ko na lang kukunin ang Grey World Demon Dragon. Ang dahilan kung bakit ako nag-aalangan. Dahil eksaktong 600 ang puntos ng dragon ng paggunaw. Pagkatapos ng pagtubos, wala na akong puntos para bumili ng ibang mga kayamanan. Pero bakit ako matatakot? May sistema naman ako. Magbebenta lang ulit ako ng ilang batang alagang hayop. Bata pa lang ito. Ayon sa paliwanag ng sistema, kapag naging adulto, aabot ang laki nito sa mahigit 1,000 metro. Mabangis at malupit. Anong uri ng higanting dragon? Uri ng walang hanggan. Sa harap nito, lahat ay mga langgam. Mature na demon dragon na kayang magwasak ng mundo. Estado, malusog, walang kontrata pero kayang magwasak ng isang mundo. Pero kayang magwasak ng isang mundo. Estado, malusog, walang kontrata. Panginoon na antas, potensyal na ika-10. Ang isang adulto ay nasa antas ng Panginoon, ika-10 baitang. Kaya niyang abutin ang antas ng banal na espiritu anumang oras. Sobrang hindi ka panipaniwala. Ang antas ng lakas sa mundong ito ay nagsisimula sa antas ng pagkamulat. Antas ng ekstraordinaryo, antas ng bituin, antas ng buwan, antas ng araw. Antas ng hari, antas ng Panginoon, antas ng banal na espiritu. Sa itaas ng banal na espiritu ay ang larangan ng Diyos. Ang mga presidente ng 3 pinakamagagaling na universidad ng Beastaming. Kahit na ito ay antas ng hari, ika-10. Ang antas ng dominador ay ang tuktok ng Xia Country. 2 talento. Ang madilim na uri ay kayang walang hanggan na umunlad. Ang dragon ng mahika ay kalaban ng mga dragon. Walang kakayahan ang mga slime at skeleton kung ikukumpara sa kanya. Mayroon na siyang 3 purple crystal na kasanayan sa kanyang kabataan. At mayroon pang isang red star na kasanayan. Iyan ay isang pinakamataas na kakayahan na mayroon lamang ang mga alagang espiritu ng antas ng banal na espiritu. Direktang kasunduan. Matagumpay ang pagkakasunduan ng kaluluwa. Madilim na impyerno. Walang hanggan na kapangyarihan ng kadiliman. Ipinapasok. Mukhang nilimitahan ko ang kanyang pag-unlad. Hindi pa ako nag-ensayo. Ang espasyo ng mga alaga ay antas ng paggising. Hindi kayang maglaman ng mga alaga na higit sa antas.
Sana ay makapagpalit ng mga yaman para mapabuti ang espasyo. Sayang, wala na akong puntos ngayon. Kailangan munang ipagpaliban ang demonyong dragon ng pagwasak. Maging mas maliit ka. Hindi ka kayang ipasok dito sa laki mong ito. May dragon na kayang magwasak ng mundo. Talagang puno ng pag-asa ang hinaharap. Ah! Niyan. Maligayang pagbabalik. Sa wakas, bumalik ka na. Matagal na kitang hinihintay. Nasaan si Xiaoying at si Xiaoyi? Bakit wala ka sa sala? Xiaoyi. Niyan ay bumalik na, bilis bumaba. Shen yan. Nung pumasok tayo, napag-usapan na natin, di ba? Maliban sa sariling kontratang alagang hayop, hindi pwedeng mag-alaga ng anumang pet na pampalipas oras sa dormitoryo. Ano bang ibig mong sabihin? Hindi nakakontratang alaga. Hindi pwedeng mag-overnight sa dormitoryo. Agad na ilabas ang slime na ito. Narinig mo ba? Sinabi ko na, hindi ako lumalabag sa mga patakaran ng dormitoryo. At hindi ko balak lumabag. Niyan. Hindi ka naman siguro ganun katanga, di ba? Itong slime na ito, ay siya talagang una mong alagang hayop. Tama. Nakipagkontrata ako sa slime. Kaya dinala ko siya pabalik. Hindi ko naman nilabag ang patakaran ng dorm. Dahil siya talaga ang alaga ko. Akala ko ay nagising ka na sa E-level na kakayahan sa pag-aalaga ng mga halimaw. Na sa hinaharap ay magiging sapat na kakayahan para makabuo ako ng mga koneksyon. Ngayon, napagtanto ko na mali ang pagkakaintindi ko sa iyo. Ang iyong katangahan ay ganap na nagwasak sa iyong hinaharap. Isang basura lamang na halimaw ng slime. Shen yan, hindi ko alintana kung may kontrata ka dito. Ayaw ko nang makita ang ganitong basurang halimaw muli. Chuying, kahit anong sabihin mo tungkol sa akin. Wala akong pakialam. Pero ang slime ay hindi basta-basta basura na alaga. Ang kanyang natatanging pag-unlad ay hindi mo kailanman maunawaan. Niyan. Na-scam ka ba? Saan mo nabili ang alaga mong ito? Magkano ang ginastos? Hindi ako naloko. Slime. Binili ko ito sa tindahan ng mga mitolohikal na alagang hayop malapit sa paaralan. Napakabait ng may-ari ng tindahan. 3 milyon lang ang ginastos ko para dito. 3 milyon. Isang slime ay nagkakahalaga ng 3 milyon. Mandarambong na tindahan. Siguradong mandarambong ang tindahan na to. Sandali. Ang antas ng slime na ito. Hindi pala ito unang antas ng pagkamulat. Umabot na pala ito sa ikalimang antas ng pagkamulat. Kahit ikalimang antas pa yan. Slime pa rin naman ang slime. Ang kapantay na lakas sa laban ay tiyak na nasa ilalim. Hindi mo ba iniisip na kapag umakyat ang antas nito, ay magkakaroon ito ng lakas sa laban? Ang walang silbi na alaga ay mananatiling walang silbi. Chuying! Dahil sa labis mong paghamak sa aking slime, na iniisip mong walang silbi, bakit hindi mo subukang buksan ang iyong mga mata? Tingnan mong mabuti ang aking slime. Gaano ito ka-espesyal? Ito ay 30 piraso ng silver level na blue crystal. 3 piraso ng gold level na pulang tubig na perlas. Kabuang halaga, 1,600,000. Iya. Ang 30 blue crystal ay natunaw lahat. Paano ito nangyari? Lubos na lampas ito sa aking pagkaunawa. Ay naku. Lumakas ang slime. Nagising sa ika-7 antas. Patuloy pang lumalakas. Grabe, paano siya lumakas ng ganito kabilis? Ito na ang ika-10 antas ng paggising. Ang butterfly spirit na kinontrata ko. Nagsanay ng 3 buwan. Ngayon ay nagising pa lang sa ika-6 na antas. Mali. Ang presensya ng slime ay patuloy na lumalakas. Ang daloy ng tubig ay mula sa silver level na daloy ng tubig. Mali. Iya. Hindi ito daloy ng tubig. Ito ay isang mataas na kasanayan. Gintong antas ng tubig asul na espiritu. 3 milyong walang silbi lang. Bakit siya makakaunawa ng gintong antas na kasanayan? Gintong antas na kasanayan. Ang aking bakal na lobo. Maliban kung ang potensyal ay umabot sa antas ng buwan. Hindi ito posible na makakaunawa. Ngunit ang bakal na lobo ay may potensyal na isang bituin lamang. Ang mga yaman na kinakailangan para umangat sa antas ng buwan ay hindi ko kayang tiisin ngayon. At saka, ang aking espasyo para sa mga alaga ay hindi kayang maglaman ng alaga na may potensyal na antas ng buwan. Ito ay kapag ang potensyal ay umangat. Sa antas ng kahanga-hanga. Niyan, tama ba ang sinabi ko? Ang potensyal ng slime gayon ay umabot na sa extraordinary level, ika-10 antas. Impossible. Ginamit mo lang ang 30 asul na kristal.
Ang halaga ay hindi lalampas sa 1 milyong yaman. Hindi talaga posible na mapataas ang potensyal ng slime. Itataas sa napakabihirang ika-10. Hindi ito naaayon sa lohika. Potensyal ng mga bituin. Ito ay potensyal ng mga bituin. Maliwanag kong nararamdaman na ito ay muling nagbago. Yehey! Ito ang sibat ng pulang tubig. Diretso nang nagbago ang anyo ng slime. Ito pala ang golden level skill ang pagbabago ng kanyang tunay na anyo. Sobrang nakakagulat. Spiritong bughaw ng tubig. Sibat ng pulang tubig. 2 golden level na skill. Sa yugto ng awakening, hindi na matatalo ang slime. Niyan, ang galing mo. Sobrang astig ng slime na ito. Mali ako dati. Hindi ko dapat sinabi na yung tindahan ay isang peking tindahan. Ruyon. Talagang sulit ang 3 milyong ginastos ko para sa slime. Yung pet shop ay hindi rin peking tindahan. Naiintindihan mo na ba ngayon? Naiintindihan ko na. Mukhang ang pangalan ng pet shop na iyon ay Mythical Pet Shop. Hehe, ilang araw pa at pupunta rin ako doon. Bibili ako ng aking unang pet beast. Ang level ng slime ay umabot na sa Awakening Tier 1-0. Ang potential nito ay nasa Star Tier Siyam. Maganda ang pagpapalaki mo. Talagang bagay sa slime na may devouring talent. Basta may resources, lalakas talaga. Ayos. Nabanggit din ni Shen Yan ang kanyang roommate na si Duru Yun, na walang kontratang alaga. Malamang bibili siya sa tindahan sa mga susunod na araw. Ang amoy ng alak ay hindi natatakot sa malalim na eskinita. Dumating na ang negosyo, hindi ba? Sa ilalim ng kakulangan ng mga mapagkukunan, umaasa lamang sa feedback ng Demon Dragon ng pagsira. Ang aking espasyo para sa mga alaga ay umabot ng direkta sa ika-5 antas ng paggising. Pinalawak hanggang 500 metro kwadrado. Talagang nakakagulat. Sa parehong antas ng mga alaga, ang espasyo ng alaga sa unang antas ng paggising ay 1 metro kwadrado lamang. Ngunit ako ay may 100 metro kwadrado. Ang ika-5 antas ng paggising ay 500 metro kwadrado. Halos kasing laki ng 4 na kwarto. At saka, ang espasyo ng aking mga alaga ay napapalibutan ng purong lakas ng kadiliman. Mas malakas ito kaysa sa kanila. Siguro sa loob ng ilang araw, makaka-breakthrough na ako. At magiging isang extraordinary na Beastmaster. Ang ganda. Ang alagang hayop na ito ay sakto sa panlasa ko. Ako ay tagapagmana ng pamilya Luo. Mula pagkabata, tumanggap ako ng elitistang edukasyon. Sa isang tingin pa lang, nakita ko na ang nakakatakot na lakas ng dragon sa loob nito. Ako. Kailangan ko talagang makuha ito. Manager, maganda itong uri ng dragon na alaga mo. Ganito na lang, magbigay ka ng presyo. Pasensya na. Hindi ibinebenta ang aking kontratang halimaw. At hindi ito isang yalong na uri, kundi isang demon dragon na kayang magwasak ng mundo. Tama nga. Alam ko na. Ang ganda ng hitsura ng halimaw na ito. Siguradong may kontrata na ito. May iba ka pa bang batang alagang hayop dito? Ang talento ko sa pag-aalaga ng hayop ay bi-level na itim na apoy. Mas maganda kung makakapagkontrata ako ng alagang hayop na may elemento ng dilim o apoy. Meron ka ba dito? Paunang salita lang. Ayoko ng mababang uri ng alagang hayop na mahina ang potensyal. Hindi ko tatanggapin. Siyempre, meron. Ano nang ibig mong sabihin? Binigyan mo ako ng pinakamababang uri ng red flame chicken. Ano sa tingin mo ang katayuan ko? Gusto mong ipakontrata sa akin ang isang red flame chicken? Haha, kahit ilagay mo ang red flame chicken sa mesa, mababa pa rin ang tingin ko dito. Hindi ito isang ordinaryong red flame chicken. Isipin mo ito, isang nilalang na nagmamay-ari ng bone-chilling fire. Sa demonyong apoy ng pulang manok, hindi ba't ito ay nakatakdang maging walang talo? Ang pulang manok ay may hawak na kakaibang apoy. Ang ganitong kasinungalingan ay talagang naisip mo. Kung totoo man ang ganitong alaga, ang presyo nito ay hindi bababa sa 10 milyon. Kahit ako, hindi ko kayang bilhin ito. Oh, alam ko na. Kaya pala ito ay isang mahirap na itlog. Naghahanap ka ng gulo. Hindi ko talaga bibilhin ang pulang manok na ito. Mas mabuti na lang ganito. A-unlock mo ang kontrata ng itim na dragon na ito. Tutulungan kitang ayusin ang pinsala ng pagkakabawi ng kontrata. Sabi ko na nga ba, ang demonyong dragon ng paglipol ay alaga ko. Hinding-hindi ko ito ibebenta. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Kung hindi ka seryosong bibili ng alaga, umalis ka na sa tindahan ko. Anong klaseng ugali yan? Ako ay isang mamimili. Alam mo ba kung sino ako? Ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyang ugali. Handa akong gawing kontrata ang iyong itim na dragon na alagang hayop. Iyon ay isang karangalan para sa iyo. Maganda. Lumayas ka. O mamatay ka.
Itim na pakpak na uke. Bilis, kumilos ka na. Huwag nang sumigaw. Malapit nang mamatay ang iyong itim na uwak. Saan mang dami ng mga Beastmaster kayang makipagkontrata sa isang higanting dragon? Sapat na iyon para maging makapangyarihan. Ang pamilya ng mga dragon ay umusbong dahil sa mga higanting dragon. Ang mga demonyong dragon ay higit pa sa mga higanting dragon. At katumbas ng mga Diyos na dragon. Kumakatawan sa madilim na bahagi ng lahi ng mga dragon. Impossible. Tiyak na imposibleng mangyari. Ang bantay ng aking bansa, ang dragon, ay isang uri ng dragon na tagapangalaga. Ang batang itim na dragon na ito, paano ito magkakaroon ng kaparehong dakilang lahi ng dragon? Bumalik ka na, itim na uwak. Ahem. Paano nangyari ito? Ang aking espasyo para sa mga alaga ay nagiging gulo. Anong klaseng kapangyarihan ito? Kaya nitong sirain ang aking espasyo sa pamamagitan ng kontrata. Direkta nitong sinisira ang aking espasyo para sa mga alaga. Ang aking espasyo ay mawawasak na. Ah! Sobrang nakakaboard. Yung itim na uwak, sobrang mahina. Hindi man lang makatiis sa isang tingin ko. Ikaw nga. Balang araw, makakasalubong mo ang malalakas na kalaban. Tulad ng mga tunay na dragon. Sa mga panahong iyon, hindi ka dapat maging tamad. Ikaw, puro pagkain na lang ang alam mo. Huwag kalimutan na ikaw ang mortal na kaaway ng lahat ng lahi ng dragon. Kahit na ito ay higanting dragon o Diyos na dragon. Sa iyong mga mata, sila ay simpleng pagkain lamang para sa iyong lakas. Napakabagsik na demonyong dragon. Halos mamatay na ako. Iyon ay hindi isang uri ng sub-dragon. Ito ay tunay na Grey World Demon Dragon. Buti na lang at siya ay nagpakita ng awa. Kung talagang kumilos siya, ako at ang aking espasyo para sa mga alaga ay tiyak na mawawala. Ah, kuya. Sabihin mo, sino ang pumalo sa'yo ng ganyan? Ikaw rin ay anak ng pamilya Luo, na nahihiya sa labas. Ako na ang bahala na ibalik ang iyong dangal. Hindi na, kuya. Huwag na huwag mong aawayin siya. Hindi natin kayang kalabanin siya, ang pamilya Lo. Tumahimik ka, kahit hindi pinakamalakas ang pamilya Lo sa Magic City. Hindi rin naman kami basta-basta pwedeng apihin ng kahit sino. Maliban sa pamilya Lu ng Royal Dragon Clan. Sino pa ang hindi natin kayang kalabanin? Hindi ang pamilya Lu. Isang may-ari ng pet beast shop lang. Siya ang dragon ng pagkawasak. Isang tingin lang niya, nawasak na ang aking itim na uwak. Halos nasira pa ang aking espasyo para sa mga alaga. Ano ang sinabi mo? Dragon ng pagkawasak. Yung klase na umiiral lang sa alamat. Nakasingtanyag ng dragon ng Diyos. Siya nga ang dragon ng pagkawasak. Sa murang edad pa lang, may sobra sa karangalan ang kanyang kapangyarihan. Ang aking itim na uwak, wala nang karapatang tutulan siya. Ang aking espasyo para sa mga alagang hayop ay halos masira na dahil sa kanyang lakas. Isang tingin lang, mapapatay na niya ang sobrang lakas na alagang hayop. Kahit sa pamamagitan ng kasunduan, masisira niya ang espasyo para sa mga alagang hayop. Ganong kalakas ang kapangyarihan niya. Lumampas na siya sa antas ng Extraordinary Beast Tamer. Halos malapit na sa lakas ng menu level. Hindi ko rin alam na ganito siya kalakas. Akala ko lang hindi pansinin ang pet shop niya. Gusto ko lang siyang kutyain. Hindi ko inakalang ganito kalaking gulo ang mangyayari. Nagastos pa ng mahigit 5 milyon para maayos ang Beast Tamer space at gamutin ang Black Fever Crow. Buti na lang at hindi mo siya talaga napagalit. Kung hindi, hindi lang ikaw. Pati buong pamilya ng Luo ay madadamay. Tandaan mo, huwag ka nang lalapit o manggugulo sa kanya. At huwag mong maliitin ang kahit anong alagang hayop. Pag nakita mo ang nakatatanda mamaya, siguraduhin mong magpakita ng respeto. Huwag magpakita ng kahit anong katamaran. Ang mga Beastmaster na may kontrata sa dragon ng demonyo ay hindi natin kayang salubungin sa pamilya Ro. Sa kaunting pagkakamali, ang buong pamilya Ro ay dapat magbayad para sa iyong kapusukan. Naiintindihan ko, kuya. Magiging maingat ako sa aking mga salita at kilos. Hindi ko na po muling lalapastanganin kayo. Mabuti na lang at pinatawad kita at hindi kita pinatay. Hindi ko tuluyang winasak ang iyong espasyo ng mga alagang hayop. Hindi ka man lang nagpasalamat. At ngayon, magdadala ka pa ng tao para manggulo. Hay hindi po, Ginoo. Hindi po namin kailanman naisip gawin iyon. Dinala ko lang po ang aking kuya dito. Kami ay narito upang humingi ng tawad sa inyo mula sa pamilya Luo. Ginoo. Humihingi ng tawad. Napaka nakakatakot na presensya ng kadiliman. Ito na ba ang kapangyarihan ng Dragon Demon? Bata pa lamang. Nakapagpapadama na ng takot ang aking malamig na apoy. Kung siya ay magbubukas ng kanyang mga mata, baka hindi ko na kayang tumayo. Nakatatanda. Ito ay isang gintong antas na espasyo na likas na yaman na lumilipad na kristal. Munting handog lamang. Isaalang-alang ito bilang paghingi ng tawad ni Luozi sa kanyang pambabasto sa inyo.
Sana'y mapatawad ninyo ang hindi sinasadyang pagkakamali noon. Gintong antas na lumilipad na kristal. Ang presyo nito ay hindi bababa sa ilang milyong piso. Mukhang taos puso talaga ang paghingi nila ng tawad. Ilagay mo na lang iyan. Hindi ko naman talaga balak usigin pa ang inyong pagkakamali. Maaari kang mapanatag. Napakabuti mo, nakatatanda. Pero ang pamilya Luo ay hindi maaaring walang ipakita. Kahit kaunting regalo lang ito. Sana'y tanggapin mo po ito, nakatatanda, kahit papaano. Siguradong iniisip ng nakatatandang kapatid na ang nakatatandang tao ay isang matagal ng tagapagsanay ng mga dragon na nagtatago ng kanyang tunay na lakas. Kung hindi siya magiging ganito karespeto. Sa katunayan, siya ang itinalagang batang pinuno ng pamilya Luo. Napakabagsik. Ako ay isang first-tier beastmaster na may bituin. Sa harap ng isang 10th-tier awakened na demonyong dragon, talagang nasuppress ako ng husto. Walang kahit nakaunting lakas ng laban na lumalabas. Ang potensyal ng demonyong dragon ay talagang hindi matutukoy. Ginoo, dahil nagbukas ka ng tindahan ng mga alagang hayop, mayroon ka bang mga mahusay na batang alaga? Kamakailan lang ay nakapagtagumpay ako sa star level. Kaya't naisaaktibo ko ang 3 posisyon ng pag-aalaga ng hayop. Nais kong makipagkontrata sa isang alaga na akma sa akin. Anong talento ang naisip mo? Senior, nagising ako sa E-level na talento sa pag-aalaga ng mga halimaw, malamig na apoy. Maaari itong ituring na isang kakaibang apoy. Malamig na apoy. E-level na katangian ng talento. Maaari na itong ituring na isang espesyal na kakayahan. Talagang isang kakaibang apoy ang malamig na apoy mo. Senior, napakatalino mo. Sayang. Ang malamig na apoy ko ay apoy na nagyelo. Hindi ito masyadong akma sa karamihan ng mga apoy na alaga. Matagal na akong naghahanap ngunit hindi ko mahanap ang tamang alaga. Ha. Saktong-sakto. Mayroon akong isang alaga na pinakaangkop para sa iyo. Itong pulang manok ng apoy. 3 milyon, ibebenta ko sa iyo. Ayos lang, sa wakas ay maibibenta ko na ang red flame chicken. Kung hindi, mababawasan ako ng puntos dahil sa parusa ng sistema. Senpei. Binili ko ang red flame chicken na ito. Akala mo ba nagbibiro ako sa'yo? Akala mo ba na ibinenta ko sa'yo ang red flame chicken para pasukin ka sa kahirapan? Hindi, senpei. Ito lang, ang pulang apoy na manok na ito ay tila masyadong mababa ang antas. Kahit ang mga beastmaster na may a-level na apoy na talento ay hindi sigurado na makikipagkontrata dito. Yes, ang pulang apoy na manok na ito ay likas na kayang i-refine ang lahat ng apoy para sa sarili nitong gamit. Kahit ang kakaibang apoy ay kaya nitong i-refine. Kasama ang iyong malamig na apoy. Minsan gusto kong ibenta iyon kay Lucy. Pero hindi niya iyon pinahalagahan. Hindi niya gusto ang red flame chicken. Pinilit pa niya akong tanggalin ang kontrata ng Dragon Slayer. Doon niya ako napagalit. Kung hindi ka naniniwala, pwede mong palayain ang iyong malamig na apoy. Hayaan ang red flame chicken na lamunin at tunawin ito. Subukan natin at malalaman. Kayang tunawin ang lahat ng apoy. Kahit ang kakaibang apoy ay kaya niyang tunawin. Natunaw na. Talagang natunaw. Ito ba talaga ang red flame chicken? Hindi ko akalaing natunaw talaga ang cold flame. Maaari pa itong magamit para sa sarili. Saan ba dito ang pulang apoy na manok? Ito ay si Emperador ng apoy. Ginoo, nabili ko na ang pulang apoy na manok na ito. Maaari ko bang ikontrata ito ngayon? Ginoo, ang potensyal ng pulang apoy na manok ay labis na kahanga-hanga. Tiyak na hindi ito nagkakahalaga ng 3 milyon lamang. Ang utang na loob na ito ay mananatili sa aking isipan. Kung sakaling kailanganin sa hinaharap, huwag mag-atubiling mag-utos, senior. Walang problema. Kung wala kang sapat na lakas, hindi mo rin ako matutulungan. Natapos na ang kontrata. Maaari ka nang umalis. Panahon na para i-refine ang kristal ng Yukon. Pahusayin ang espasyo ng mga alaga. Nasa proseso ng paglipat ng antas. Pumapalawak ang espasyo ng mga alaga. 600 metro kwadrado. 1,000 metro kwadrado. Nagising na sa ika-10 antas. Kulang na lang ng kaunti para makalampas sa antas ng kahanga-hanga. Nakaabot na. Haha. Isang platinum level ay umabot na sa extraordinary first level. 30 na diamond level. Tingnan natin kung gaano kalaki ang maabot ng espasyo ng mga alaga. Talagang karapat-dapat sa diamond level na kristal ang paglipad. 10 puntos ang presyo. Talagang malakas. Sapat na ang isang piraso para makapag-level up ako mula sa extraordinary level 1 hanggang level 1-0. I refine ang buong piraso. Tinatayang makakapag-breakthrough ako diretso sa star level. Dark Hell Infusion.
Ang kontrata mo sa Beast na Destroyer Dragon. Mag-breakthrough sa Extraordinary level. Maunawaan ang Red Star level na kasanayan. Dragon Soul of Destruction. Walang hangganang dilim na naging alipin ng demonyo. Dilim na dragon ng kaluluwa na nagpakita, pumatay ng kaluluwa at pumatay ng dragon. Pumatay ng dragon na kaluluwa. Pulang bituin na antas ng kasanayan. Hindi nakakagulat na ito ay dragon ng dilim. Sa pagtagumpay, naunawaan ang ganitong makapangyarihang kasanayan. Sa hinaharap kapag humarap sa higanting dragon, mas magiging kapansin-pansin ang kalamangan. Puksan ang kaluluwa ng dragon, lipulin ang dragon. Talagang karapat-dapat kang maging kaaway ng lahi ng dragon. Tunay ngang hindi ka basta-basta. Maging sub-dragon, higanting dragon, o Diyos na dragon. Sa harap mo, mukhang pagkain lang sila. Ako pa naman ay isang tunay na dragon ng paglipol. Ni minsan, hindi pa ako nakakakain ng laman ng dragon. Nakakahiya talaga. Kailan ba ako makakakain ng dragon meat? Huwag kang mag-alala. Darating ang araw na mapapabusog kita ng dragon meat. Lee ay, inampun ka namin. Dahil sa likas mong low-level dragon color talent. Namatay ng masama ang mga magulang mo sa laban para sa posisyon ng pinuno. Bilang isang inabandunang anak, ano pang halaga mo maliban sa kaunting likas na yaman na ito? Hugutin ang air-level dragon na talento mula dito. Ibigay mo sa kapatid mong lalaki. Hindi ba't sobra mo siyang pinapaboran? Pagkatapos mawala ang talento mo, ang kinabukasan mo ay nakasalalay na sa kanya. Siya ang magiging double-level dragon master. Ibabalik niya ang lakas ng pamilya Lu. At ikaw, maging inutil ka na lang. 12 taon na ang sakit na iyon, hindi ko kailanman makakalimutan. Sa ngayon, hindi ko pa kayang gapiin ang pamilya Yulong. Ngunit hindi magtatagal. Tiyak na mula sa itaas ay titingnan ko sila. Magpatuloy sa pagsasanay. Sama-sama tayong magiging malakas. Hindi ko namamalayan, 2 araw na pala. Ang mga supling ng higanting dragon ng pagkawasak ay umabot na sa limitasyon ng supernatural na antas 1-0. Nasa pagtitibay pa rin ang pundasyon. Hintayin mo akong makalagpas sa antas ng bituin. Maaaring direkta itong makalagpas sa 2 antas ng bituin. Tagapangasiwa, umalis na ang kasama ko patungo sa tindahan ng mitolohiyang alaga. Kailangan mong bigyan siya ng pinakamagandang batang alaga. Kasama ni Shen Yan. Duro yun. Nasa daan na siya, ang ganda. Sa wakas, may negosyo na. Bakit ganito kaliit at sobrang luma? Hindi pa umaabot ng 100 metro kwadrado. Akala ko malaking pet shop ito. At ang manager ay sobrang bata pa. Kasing edad ko lang. At ang gwapo pa. Manager, parang may kung anong bagay sa mga mata mo. Ang lalim ng tingin mo. Wala naman, baka epekto lang ng ilaw. Narinig ko kay Nian na wala ka pang napipiling unang alagang hayop. Bago ako mag-college entrance exam, nagising ang B-level na talento ko sa pag-aalaga ng hayop, ang banal na liwanag. Kaya nitong palakasin ang kakayahan ng mga alagang hayop na sumusuporta. Kaya gusto kong makipagkontrata sa isang alagang hayop na sumusuporta at may elemento ng liwanag. Suporta ang linya mo. Kaya pala ang tagal mong hindi nakakakuha ng unang alagang hayop. Sobrang bihira talaga ang mga alagang hayop na pangsuporta. Lalo na kung partikular pa na light type na alagang hayop na pangsuporta. Mas marami pang beses na mas bihira kaysa sa necrotype na alagang hayop. Manager, mayroon ba kayong batang alagang hayop dito na akma sa mga hinihingi ko? Talagang gusto ko nang makipagkontrata agad sa unang alaga ko. Siyempre mayroon. Ito ang inihanda para sa iyo na alaga. Ito ay ang Kingmian insekto. Manager, niloloko mo ba ako? Mahiwagang Kingmian insekto. Ito ang pinakamababang antas ng alaga. Mahirap pang ang maabot ang unang antas ng paggising. Yethue, huwag mo itong maliitin. Ito ay hindi karaniwang od ng bulak. Mayroon itong espesyal na kakayahan sa paglago upang magbuhos ng kokoon. Maaari itong walang hanggan na magbuhos ng kokoon at umunlad. Walang hanggan na magbuhos ng kokoon at umunlad. Anong ibig sabihin nito? Tama, bibigyan mo siya ng iba't ibang mga mapagkukunan. Kapag naabot na niya ang hangganan, magbubuhos siya ng kokoon at umunlad. Halimbawa, gamitin mo ang iyong kakayahan sa banal na liwanag upang alagaan siya. Magbigay muli ng mga yaman ng liwanag. Pagkatapos nitong magbuhos ng sapot, mag-evolve ito bilang isang liwanag na sumusuportang halimaw. At maaari itong mag-evolve ng walang hanggan. Totoo ba, gagamitin ko ang banal na liwanag para alagaan ito. At bibigyan ko ito ng mga yaman ng liwanag. Mag-evolve ito bilang isang liwanag na sumusuportang halimaw. Tulad ng slime ni Yan, ito ay may walang katapusang potensyal. At mayroon itong kakayahang magbuhos ng sapot. Mas maliwanag kaysa sa kakayahang sumipsip ng slime. Bawat pagbuo ng kokoon ay isang ganap na pagbabago. Hindi matutukoy ang hinaharap. Manager, nagpasya na ako. Bibiliin ko ang uling na uod na ito. Kukuhain ko na ito ngayon. Manager, magkano ang presyo ng uling na uod na ito?
Kahit na ito ay uling naud. Pero basta't kayang mag-evolve ng walang hanggan. Kahit gaano kamahal, sulit pa rin. Sana lang hindi lumampas sa budget ko. Ang King Mianchong ay 3 milyon lang. 3 milyon. Katulad ng slime ni Nyan Nyan. Bibilhin ko na. Ang slime ni Nyan Nyan ay 3 milyon din. Ang potensyal ng oud na ito ay hindi natatalo ng slime. Ang presyong ito ay makatwiran. Matagal na akong handa sa pondo. Nakumpleto na ang transaksyon. Ngayon maaari ka nang makipagkontrata sa oud na ito bilang iyong alaga. 3-0 hanggang sa pagkumpleto ng kontrata 99-00. Nakatanggap na naman ng 3 milyon. Mahigit 12 milyon na ang balanse. May 300 puntos pa. Kapag nakabenta pa ako ng isa, makukumpleto ko na ang 600 puntos. Pwede ko nang makuha ang pangalawang pinakamataas na alagang hayop. Espesyal na talento na pwedeng lumago. Paglalangga. Hindi nagsisinungaling ang kontrata ng pag-aalaga. Ang potensyal ng bulak-abong oud na ito. Hindi ito mas mababa kaysa sa slime. Tandaan ang unang pagbuo ng kokoo ng green cotton worm. Tandaan ang unang pagbuo ng kokoo ng green cotton worm. Dapat pakainin ng mas maraming resources na akma sa katangian nito. Ang iyong divine light talent ay makakatulong sa pag-absorb nito. Mas magiging maganda ang epekto ng evolution. Tandaan ko na, manager. Salamat sa iyo. Siguradong aalagaan ko siya ng mabuti. May natuklasan ka ba? Tingin ng dragon. Saksya, 3 pangunahing pamilya lang ang Dragon Tamer ang pwedeng makipagkontrata sa lahi ng dragon. Sa Magic City, pamilya Lu lang. At may kaugnayan pa ako sa pamilya Lu. Mukhang hindi na sila makapaghintay. Hindi naman sikreto na naging beast tamer ako. Kung alam nyo lang na nagising na ang aking talento sa pag-aalaga ng mga hayop, siguradong hindi kayo makakatulog o makakain ng maayos. Gusto nyo agad akong patayin, di ba? Marahil makakain na kayo ng unang puta ng dragon. Ito ang alaga ng Panginoon ng pamilya. Tunay na nakakatakot ang lakas ng higanting dragon na ito. Ang kontrata ko sa mabilis na dragon ay hanggang sa yugto ng Malinggaw. Kahit pa ako ay nakapako sa 10 antas ng mga bituin. At natatalo rin ito ang mga kaparehong antas na alagang hayop. Makikita kung gaano kalakas ang lahi ng dragon. Ina ng tahanan, magsalita ka. Sa mga nakaraang taon, ipinabantay ko lang sa iyo si Luyu, ang batang iyon. Ang mga ari-arian ng kanyang mga magulang. May bakas ka na ba? Ipinapaabot ko po, ginang. Wala pang mga palatandaan sa mga ari-arian. Ngunit ang nais kong ipaalam ay, si Luyu ay nagbukas ng isang pet shop. Malapit sa Universidad ng Beastaming sa Magic City. Muling nagising ang kanyang talento sa Beastaming. At nakipagkontrata siya sa isang subspecies na itim na dragon. Hindi lang nagising ang kanyang talento sa Beastaming. Nakipagkontrata pa siya sa isang uri ng itim na dragon. Ano nga ba talaga ang nangyari sa kanya? Kitang-kita namang nawala na ang kanyang likas na talento. Nakipagkontrata sa uri ng itim na dragon. Isa iyong malaking insulto sa dugo ng pamilya Lu. Hindi ko masasabi, baka hindi lang iyon uri ng itim na dragon. Baka tunay na dragon iyon. Maging sa dugo ng demonyong dragon. Kung sasabihin ko, tiyak na magagalit ang ginang. Ano man ang iniwan ng kanyang mga magulang. Dahil naglakas loob siyang maging beastmaster. Hindi siya pwedeng iwanan. Naiintindihan mo ba? Kung naiintindihan ko, ngayong gabi papatayin ko si Luyu. At ilalabas ang lahat ng kanyang mga nakatagong lihim. Para sa ginang. Ganoon ka ba kaatat? Nagpakita ka na agad sa araw. Pagdating ng gabi, sumulpot ang dragon. Talagang mabilis ang pamilya Lu. Luyu, matapos mong iwan ang pamilya. Pwede ka sanang maging ordinaryong tao. Pero nagising mo pa ang kakayahang mag-alaga ng hayop. Nagmamalaking maging isang beastmaster. Iyan ay parang naghahanap ng kamatayan. Simula nang umalis ako sa pamilya Lu, pinangako ko sa sarili ko na balang araw ay wawasakin ko ang pamilya Lu. Ikaw, na tinanggalan ng likas na kakayahan, basura ka lang. Karapat-dapat ka bang sirain ang pamilya Lu? Karapat-dapat ba ang pamilya Lu na kunin ang likas na kakayahan ko? Nais kong magtanong. Tungkol sa sinasabi ninyong higanting dragon. Sa aking paningin, isa lamang itong pagkain. Ang paglapastangan sa lahi ng dragon ay isang malaking kasalanan. Kahit na walang utos mula sa aming Panginoon. Papatayin kita ng walang libingan. Haha, matagal na kitang minamanmanan. Ikaw ay bagong naging beastmaster. Ano naman kung ikaw ay may kontrata sa dragon na lahi? Sa harap ng aking Swift Twin Dragon. Wala kang kakayahang lumaban. Swift Twin Dragon.
Isa sa mga pinakamahihinang uri ng higanting dragon. Isa lamang itong mababang uri ng pagkain. Sige na. Ah, ito ang demonyong dragon. Lu Hengde, alam mo ang nangyari noon. Gagamitin ko ang pinakamabagsik na paraan para tuluyan kang mawala. Ito ang larangan ng dragon. Paano magkakaroon ng larangan ang dragon ang inapo ng demonyong dragon? Impossible ito. Kailan ko sinabi na ang kasunduan ay para sa inapo ng demonyong dragon? Tandaan mo, ito ay uri ng demonyong dragon. Dragon na kumakain ng mga higanting dragon. Wasakin mo. Gawing abo. Wasakin mo. Ding, natamo ang tagumpay. Pumatay ng isang kaaway na Beastmaster. Hala, random na gantimpala ng isang uri ng Red Star na yaman. Kukunin mo ba? Sa wakas, nalutas na si Lu Hengde. Nakatanggap pa ng Red Star level na yaman, hindi masama. Hindi masama. Isang random na Red Star level na yaman. Ito ay pangalawa lamang sa top level na Xuanya o level na yaman. Mas mahalaga ito kaysa sa Diamond level at Purple Gold level. Sa System Mall, kailangan ng hindi bababa sa 500 puntos para makuha ito. Kunin. Nakuha mo ang puso ng demonyo na may pulang bituin na antas. Eksaktong 500 puntos. Nawasak ang isang Lu Hengde. At nakakuha ng ganitong mahalagang yaman. At akmang-akma para sa pagwasak ng demonyong dragon. Talagang isang hindi inaasahang kasiyahan. Ang pagbebenta ng 2 batang alaga ay kumita lamang ng 600 na puntos. Ang natitirang karne ng dragon ay itatago ko para sa iyo. Kung nagugutom ka, pumunta ka na lang sa Beast Space at kumain. Sa wakas natupad ko na ang ipinangakong dragon meat feast sa iyo. Talaga namang matakaw ka. Gaano kalaking epekto. Hanggang nagkagulo ang buong kalsada. Nakakatakot ang itim na aura. Siguradong ang dragon ng senior ang gumawa nito. Sandali, ano ito? Ito ay nyebe ng purong lahing dragon. Isa itong storm wyvern mula sa lahi ng mga dragon. May mga natirang piraso ng karne na kinain. Walang bakas ng nyebe ng demon dragon sa lupa. Isang panig lang ang nanalo dito. Ginawang punching bag ng demon dragon ang storm wyvern. Buti na lang at isinama ko si Luozi para humingi ng tawad. Nakipag-ugnayan pa rin sa nakatatanda. Kung hindi, ang pamilya Luo ay makakaengkwentro ng ganitong kaaway. Maalala nilang tuluyang mawawasak. Tama ang hinala, ang Jaifeng Filong ay talagang mula sa pamilya Lu ng mga tagapangalaga ng dragon. Mukhang hindi natitigil ang nakatatanda at ang pamilya Lu. Kahit gaano pa kalakas ang pamilya Lu, hindi nila papayagang makalabas ang mga inaalaga ang higanting dragon. At ang nakatatanda ay talagang makakapagbago ng aking kapalaran. Dahil nakapili na ako ng panig, hindi na ako magsisisi. Agad na mag-ayos ng tao na darating. Para linisin at ayusin ang kalsada sa labas ng tindahan. Mas mabuti kung mas mabilis. Tindahan. Nagawa ko na ang ipinag-utos nyo, senpai. Kumain ka na, hindi ba't matagal mo nang gustong palakasin ang iyong lakas? Ang puso ng salamin na ito ay makakapagpataas ng iyong antas ng kasanayan. Basta't ang lahat ng iyong kasanayan ay umabot sa antas ng pulang bituin. Kailangan mo lang magsikap ng kaunti pa, upang maabot ang antas ng potensyal na banal. Dapat walang problema sa unang antas. Ngunit ang pusong ito ng salamin ay naglalaman ng kadiliman ng buhay ng isang Panginoon. Ang karunungan ay puno ng kalooban ng kadiliman. Sa panahon ng pagsipsip, ang punong espiritu ng Liu ay talagang simbolo ng kadiliman. Bakit halos hindi ito natatalo sa dragon ng pagkawasak? Ang pagiging ganap ay antas ng dominyo, ika-10 baitang. Saan ka makakahanap ng ganitong kadaling maunawaan? 300 taon na ang nakalipas, nagbukas ang daanan ng Liu. Isang digmaan. Ang nagwasak sa isang makapangyarihang bansa na maihahambing sa kaharian ng Xia. Makikita ang takot ng kapangyarihan ng Liuli. Malampasan ang pagsubok na ito. Ganap na siyang lamunin. Kumain ka, tinulungan na kitang linisin at purihin ito. Hindi ka na nito masasaktan. Ding! Ang kontratang nilagdaan mo sa Demon Dragon ng pagwasak sa mundo ay ang anyo ng dulolong. Ganap na naiproseso ng Demon Dragon ng pagwasak sa mundo ang Red Star level na yaman. Puso ng demonyo. Ang madilim na mata ng dragon ay naging mata ng masamang dragon. Ang katawan ng dragon ay naging katawan ng demonyo.
36.00% isang piraso ng puso ng demonyo. 36.6% nakagawa ng 2 red star na kakayahan. Nakagawa ng 2 red star na kakayahan. Sobrang sulit, hehe. Lumakas ako. Mula ngayon, ako na ang pinuno ng koponan ng mga halimaw. Buti na lang at hindi naapektuhan ng kalooban ng demonyo ang aking isipan. Basta't may kaunting pagbabago sa anyo ng buhay, ayos lang. Wala nang pinagmulan. Mag-aral ka muna ng maayos ng pagsira ng dragon. Samantalahin ang natitirang lakas para matransforma siya sa Red Star level. Hintayin mong matapos ang iyong transformasyon. Ang iyong kakayahan ay mauna na sa Purple Flame Emperor Bird. Mayroon pa siyang isang purple gold na antas. Sa totoo lang, ang kapangyarihan ng mga balahibo ng Purple Flame Emperor Bird ay kasing lakas ng Red Star na antas. Ngunit mabuti na rin na hikbiin siya na mag-aral ng mabuti. Mas mabuti kung mas malakas ang alaga. Sino ang magrereklamo na masyadong malakas ang kanyang alaga? Hindi naman pare-pareho ang aming pamilya. Hindi pa ganap na nakatakda ang aking posisyon bilang batang Panginoon. Ang pagiging espesyal ng Red Flame Chicken Goblin at Ice Fox. Huwag na huwag magkaroon ng anumang pagtagas, naiintindihan mo ba? Naiintindihan ng aking nasasakupan, agad akong mag-aasikaso sa mga babaeng alaga. Inaasahan ang pagsilang ng mga supling. Tutulungan ang goblin na mapabuti ang potensyal. Alagaan mo sila. Tutulungan ka ng Red Flame Wolf King. Jing King, sa wakas ay dumating ka. Kuya, nagpalit ka pala ng 6 na uri ng kakaibang yelo at 6 na uri ng kakaibang apoy. 2 sa pinakamahalagang uri dito ay nakalista pa sa listahan ng ibang apoy at ibang yelo. Kahit nasa pinakahuli ng listahan. Sapat na itong maging napakahalaga. Ginamit mo na ba lahat ng ambag mo sa pamilya? Basta't makapasok lang sa listahan ng ibang apoy o ibang yelo. Kahit nasa dulo ng listahan. Ang kapangyarihan nito'y maihahambing sa E-level na talento. Ginagamit para palakasin ang kakayahan ng alaga. Napakamahalaga rin ito. Talagang matapos ang mga kakaibang apoy at yelo na ito. Kung sa labas, kahit gumastos ng milyon-milyon, hindi ito tiyak na mabibili. Napakahalaga ng paggamit ng kontribusyon. Tingnan mo ang ika-77 pwesto ng kakaibang apoy, ang Red Heart Earth Fire. Ika-79 sa yelo ng ibang yelo, Purple Swan Extreme Ice. Hehe, hindi ko akalain na ang aking ice pot ay unang sumipsip ng ibang yelo. At makakapag-alis ng Purple Swan Extreme Ice. Ang Jinking Red Heart Fire at Purple Swan Extreme Ice ay inihanda ko para kay Senior Lu. Sandali lang. Kukunin ko ang 2 uri ng ibang apoy at ibang yelo ng hiwalay. At ipapadala kay Senior Lu. Kapatid, ito ay nasa listahan ng mga kakaibang apoy. Isang mahalagang yaman mula sa kakaibang yelo. Ikaw ay magbibigay pa sa iba. Jinking, dapat mong malaman ang halaga ng pulang apoy na manok at yelo na fox. At pati na rin ang goblin. Ikaw at ako ay parehong nagmula sa pamilyang Luo. Dapat ay may kaalaman ka. Tulad ng pulang apoy na manok at yelo na fox. Ito ay kayang direktang sumipsip ng mga alagang hayop na naglalaman ng kakaibang apoy at yelo. Na hindi ko pa kailanman nakita. Maniwala ka, kung handa si Ginoong Lu na makipagtulungan sa pamilya Luo. Ang presyo ng Red Flame Chicken at Ice Fox ay tiyak na hindi bababa sa 1 bilyon. Alam ko ang halaga ng Soul Devourer na sinasabi mo. Mas mataas pa ito kaysa sa Red Flame Chicken at Ice Fox. Tayo ay nakakuha na ng napakalaking bentahe. Kuya, ibigay mo na lang kay Senior Lu ang Red Heart Fire at Purple Swan Extreme Ice. Kuya, ikaw ang bumili ng Purple Swan Extreme Ice. Gusto mo lang bang maalala ni Senior Lu ang kabutihan ko? Tama ba? Basta alam mo, ayos na. Mukhang ang potensyal ng Red Flame Chicken at Ice Fox ay mas malakas kaysa sa akala natin. Mas kapansin-pansin. Ito ang mahiwagang yelo ng apoy. Ito ang mahiwagang yelo ng apoy na ika-82 sa ranggo ng mga espesyal na apoy. Na naging isang asul na yelo ng kakaibang yelo. Ito ay isang talento ng Yuko. Ang yelo ay nakatanggap ng tugon mula sa asul na yelo ng kakaibang yelo. At naging mas malakas. Ginoong Lu, talagang ipinagkaloob sa atin ang isang malaking biyaya. Nararamdaman ko ang paglikha ng Red Flame Chicken. Ang pagsasanib ng malamig na apoy ng kapalaran. Patuloy nitong palalakasin ang aking kakayahan sa pag-aalaga ng mga hayop. Kapag ang malamig na apoy at ang Red Flame Chicken ay sapat na malakas. Sa ilalim ng maraming feedback, maaaring umunlad ang aking kakayahan hanggang sa level. Kahit sino na may level na kakayahan sa pag-aalaga ng mga hayop, sila ay tunay na mga paborito ng langit, na nakatakdang maging mga pinuno. Sino ang makakapag-isip na ito ay isang kasunduan at isang alaga lamang na makakapagpabago sa kakayahan sa pag-aalaga ng mga hayop?
Akala ko na ang purong apoy ng puso, purpura, at yelo ay isang malaking regalo. Maaaring ikumpara sa mga biyayang ibinigay ni Senior Lu. Ano ang halaga ng mga kakaibang apoy at yelo sa dulo ng ranggo? Kung sakaling mabuhay ako, ang aking yelo na talento ay maaaring umabot sa antas na de. Ang antas na talento sa yelo ay makakapasok sa nangungunang 1-0 sa listahan ng kakaibang yelo. Ang mga pinagsamang yelo ng Fox ay ang pinakamababang antas ng kakaibang yelo. Ang potensyal ay umabot lamang sa antas ng bituin. Kung pagsasamahin ang mas mataas na antas ng yelo, mas mataas ang potensyal. Sa kasalukuyang espasyo ng mga alaga ni Lo Jingking, hindi ito kayang maglaman. Ang pagtaas ng potensyal at lakas ay may mga palatandaan. Ngunit ang ebolusyon ng talento sa pag-aalaga ng mga alaga, halos walang potensyal. Ilan lamang ang mga halimbawa. Kailangan ng hindi bababa sa Purple Star at Red Star na mga yaman. Ang mga iyon ay mga makapangyarihang espiritu na nasa antas ng dominasyon, na maaari lamang maabot. Jingking, ako na mismo ang bibisita kay Senior Lu, at dadalhin ang Earthfire at Extreme Ice. Mag-aral ka ng mabuti sa bahay, at subukang makabawi ng maaga. Kung hindi, ang yelo ng asong bundok ay muling magiging yelo. Ang iyong espasyo para sa mga alaga ay malamang na masira. Naiintindihan ko, kuya. Maaari kang mag-relax. Mag-aaral ako ng mabuti. Senior Lu, ito ang Red Heart Earthfire na nasa ika-77 na pwesto sa listahan ng mga kakaibang apoy. At ang Purple Profound Extreme Ice na nasa ika-79 na pwesto sa listahan ng mga kakaibang yelo. Mangyaring tanggapin ito, Senior. Yixet, hindi naman ito pista o selebrasyon. Bakit ka biglang nagbibigay ng regalo? Alam ko naman ang mga listahang ito. Ang mga ito ay katumbas ng pinakamataas na antas ng platinum na yaman. Iyan ay para lamang sa mga may karapatan sa araw na antas. Ngayon, ako ay nasa antas na ekstraordinaryo lamang. Sa totoo lang, mas makabubuti ang gumamit ng mas mababang yaman. Ngunit ang sistema ay may pinakamababang antas lamang. Wala pang kakaibang apoy o yelo sa platinum na mga resources. Ang pera ko ay sapat lang para makabili ng isang pulang apoy mula sa lupa. Napakahirap makuha ng mga resources na ito. Ano kayang malaking oportunidad ang nakuha ni Lo Tianyan? Nakatatanda, ito po ang munting alay namin. Salamat po sa inyong gabay. Nadiskubre namin na pagkatapos tunawin ang kakaibang apoy at yelo, ang mga alagang hayop ay talagang makakapagbigay ng benepisyo sa mga tagapangalaga ng hayop. Sa paglipas ng panahon, maaaring makapagpataas pa ito ng ating kakayahan sa pag-aalaga ng mga hayop. Noong una, nagtagumpay tayong obserbahan at makuha ang 2 bihirang sample ng mga nilalang. Ang iyong profesional na gabay at walang kapantay na pagbabahagi ay lagi kong itinatak sa aking isipan. Ang mga bihirang yaman ng pananaliksik na ito ay kaunting pagpapahalaga mula sa amin. Umaasa akong tatanggapin mo ito upang makasama tayong mag-explore sa hinaharap na talagang makakapagpaunlad ng talento. Hindi ko alam kung ang pinakamataas kong talento ay may posibilidad pa. Kung ganon, tatanggapin ko na ito. Huwag po sanang magalit sa ganitong mahalagang yaman. Salamat, nakarating na ang regalo mula sa iyo. Hindi na kita istorbohin sa iyong pahinga. Magpaalam na ako. Ingat sa pag-uwi. Ang purong apoy ay tamang-tama para sa paggamit ng Purple Flame Emperor Bird. Tungkol sa Purple Extreme Ice, hindi ito magagamit. Pero may tuturing din itong isang kayamanan. Ha! Ang Purple Flame Emperor Bird ay patuloy na sumisipsip ng orihinal na lakas ng God-slaying Heavenly Fire. Akala ko, wala siyang interes sa mababang uri ng apoy tulad ng Crimson Heart Emperor Fire. Mukhang nagkamali ako. Nakikita kong gusto mo talaga ito. Ibinibigay ko na sayo. Nalaman, ang epekto ng pula ng lupa sa Purple Immortal Bird ay hindi gaanong malaki. Ngunit ang kanyang pangunahing bahagi ay may isang piraso ng apoy. Basta't hindi mamatay ang apoy, ang pula ng lupa ay muling mabubuhay. Ang pirasong apoy na ito ay sapat upang kumpletuhin ang Purple Flame ng Purple Immortal Bird. Nakapagtagumpay na ito sa pag-abot sa hangganan ng antas ng paggising. Natural na nakalampas sa pambihirang antas. Ang iyong nakakontratang halimaw. Ang Purple Flame Emperor Bird ay umabot sa pambihirang antas. Walang anuman, Purple Smoke Super Frequency Dragon ay muling nabuo. Naging tunay na anyo ng Flame Bird. Ang dami ng apoy na kaya nitong hawakan ay malaki ang pagtaas. Bilang karagdagan sa Emperor form ng Flame So, ang Purple Flame Emperor Bird ay mayroon pang 3 anyo, ang Flame Bird. Ngayon ay wala pa siyang 20 sentimetro. Kung ipapakita ang tunay na anyo ng apoy na ibon, ang laki ay tiyak na lalaki ng 10 beses. Ang kontrol sa purpura na apoy ay magiging mas mataas din. Ang kapangyarihan ng pagkawasak ng elemental na buhay ay nakadepende sa lawak ng elementong kayang hawakan. Mas marami ang purpura na apoy. Mas malakas ang kapangyarihan ng pagkawasak, at saka sa anyo ng ibon.
Kaya nitong pagsamahin ang Diyos na nagwawasak na apoy. At ang saklaw nito ay malaki ang magiging paglawak. Napaka-makapangyarihan ng anyong ito. Sa harap ng purong talento, parang kahit anong pagsisikap ay hindi makakasabay. Ngunit, ang Purple Flame Emperor Bird at ang World-Ending Demon Dragon ay mga alaga ko. Pareho lang kahit sino ang malakas, wala ng problema. Magkakaroon din tayo niyan balang araw. Huwag magmadali, nakakainis talaga. Mahilig kumain ng laman ng lahi ng dragon ang dragon ng paggunaw. Baka sa susunod, gusto pa niyang kumain ng lahi ng banal na dragon. Mas grabe pa ang Purple Flame Emperor Bird. Iba't ibang apoy ang kinakain niya. Sa pagpapakain lang sa inyo, mauubos na ang pera ko. Sa panahon na pinakawalang magawa, nakipagkasundo pa ako sa dalawang pinakamahalagang alagang hayop. Ang buhay ng elemento ay kayang sumipsip ng enerhiya mula sa kalikasan. Kahit walang espesyal na apoy, ayos lang. At ang apoy ng Diyos ay mas masarap kaysa sa apoy ng pusong tapat. Kahit ang nangunguna sa listahan ng espesyal na apoy, hindi pa rin ito matatalo. Kung hindi lang dahil sa mahalaga ang pangunahing pinagmulan ng apoy ng pusong tapat. Ayoko nga kumain. Kahit na hindi ito kailangan. Ngunit kahit gaano karaming kayamanan, hindi ito nakakain. Ang simpleng pagkolekta nito ay nagbibigay ng malaking kasiyahan. Dapat ay nagsimula na ang klase sa Universidad ng Beastmaster sa Magic City. Kung bibilangin ang oras, matagal nang natapos ang military training. 1-5-1-6-1-8-1-3-2-2-6-1-6-2-5 matagal nang natapos ang military training. 27-29. 1-5-1-1-2-1-6-1-1-3-2-2-5-2-2-6-2-2-5-2-2-6-2-2-6-2-2-7. Kahit na mga bagong estudyante sa unang taon, dapat na silang pumasok sa klase. Karamihan sa mga bagong estudyante sa unang taon ay malamang na nakapagsimula na ng kontrata para sa kanilang mga alagang hayop. Mahirap na siguradong magbenta ng mga kutitap na alaga. Wala na akong inaasahang mga bagong bisita. Kailangan na lang umasa sa rekomendasyon ng mga bisita. Ngayon, wala ring bisita. Diretso na kitang tutulungan na tumaas ang antas mo. Sisiguraduhin kong mas magiging malakas ka. Mga estudyante, ito ang inyong unang klase matapos makapasa sa Universidad ng Beastaming sa Mudu. Unang klase ito. Kayong lahat ay mga natatanging estudyanteng pumasa sa entrance exam. Hindi ko na ulitin pa ang mga batayang kaalaman. Hindi lang ito ang unang klase ng mga bagong estudyante. Ito rin ang unang formal kong klase mula nang maging regular ako. Kailangan kong magpakitang gilas. Siguro naman sa inyo. Karamihan ay nakipagkontrata na sa inyong unang alagang hayop. Ngayong unang klase natin. Diretso tayong magtuturo tungkol sa laban ng mga alagang hayop. Pakitaas ang kamay ng mga nakipagkontrata na sa kanilang unang alaga. Pipili ako ng 2 estudyante mula sa mga nagtaas ng kamay. Pakitang makipaglaban ang mga alaga. Ipapaliwanag ko ng mabuti. Si Liu Rochan ay 26 na taong gulang at isang Mingyu level. 6 na beses na Beast Tamer. Pinakamabatang guro na babae sa Beast Tamer University ng Magic City. Nagtapos sa paaralang ito. Kakatapos lang ng kanyang probationary period ngayong taon. Sobrang paborito ng mga estudyante. Mga estudyante, pakilagay muna ang inyong mga kamay. Huwag magalit. Maganda kaya ngayon. Ang sistema ay random na pipili ng 2 estudyante na aakyat sa entablado. Kaya't pakiakyat ang 2 estudyanteng ito. Para sa isang akademikong talakayan. Diyos ko, yung pinili ni Guro Liu. Hindi ba't isa siya sa 4 na magagandang babae ng dormitoryo, si Duro o yun? Sobrang kakaiba talaga ng dorm 401. 10 campus beauties ang mga freshmen. 4 sa kanila ay nasa dorm nila. Hindi ko akalaing siya pala. Mukhang may magandang palabas tayong mapapanood. Si Duro o yun ba ay may talento sa support department? Napakaliwanag ng kinabukasan niya. Sandali, paano ba ginagawa ang deduction sa support department? Wala siyang kakayahan sa aktwal na laban. Diyos ko, yung lalaking iyon si Yan Xiaoping, di ba? Nasa top 3 ng bagong estudyante sa taong ito. Antas ng halimaw. Nagising si Yan Xiaoping sa E-level na talento, lahat sa lakas ng atake. Kaka-breakthrough lang ng kanyang paunang alaga sa extraordinary stage 1. Naku, paano ko nakalimutan na si Duro o yun ay support type? Kung talagang mangyari ito sa entablado, siguradong magiging aksidente sa klase ito. Pahihirapan kita na itaas ang kamay. Naku, mukhang napasama ka, tinawag ka ni Ginoong Liu. Hindi ko rin inasahan. Sadyang ako pa ang tinawag. Ang kalaban mo ay si Yan Xiaoping. At ang napakahusay na kanglang. Baka masira pa ang mga pakpak ng iyong moonlight butterfly. Ay naku, tulungan mo naman akong mag-isip ng paraan. Madali lang, ako na lang ang aakyat para sa'yo. Pwede ba yun? Hindi kaya magalit si Teacher Liu? Hindi mo ba napansin na kinakabahan din si Teacher Liu? Kung ako ang aakyat, matutulungan ko rin siya. Siguradong hindi niya tatanggihan. Pakiusap, ikaw na. Niyan.
Sinabi ko nang poprotektahan kita. Kaya tutulungan ko si Slime na magpagaling. Malakas si Slime. Paano siya masasaktan? Hintayin mo at makikita mo. Silid-aralan ng Starry Teaching Building. Nakaset up ang malawak na larangan ng labanan. Sapat itong paglagyan ng mga Beastmaster na kasing tindi ng mga bituin para maglabanan ng todo. Kung ang mga antas ng Mingyu o Ryu ang maglalaban, maging ang bulletproof glass ay parang yelo lang na mababasag. Sandali, hindi ba si Duruo yun ang tinawag kanina? Bakit naging si Shen Yanyan na? Hindi ba ito si Shen Yanyan? Isa pa siyang campus beauty mula sa room 301. Baka natakot lang si Duruo yun na sumalang. Hayaan mong si Shen Yanyan ang pumalit sa kanya. Siguro Liu yun ay nasa auxiliary department. Hindi masyadong magaling sa laban. Kaya pwede ba akong tumulong sa kanya sa laban? Siyempre, pwede. Salamat sa iyong pagsisikap, kaklase. Itong kaklase. Wala ka namang tutol, di ba? Walang opinyon. Pareho lang ang kalaban. Sa anumang kaso, tiyak na magiging sikat ito. Mabangis na lobo ng sibat, banyagang halimaw. Tunay na may potensyal na kasing taas ng bituin. Kaibigan, pakisama ang iyong alaga. Ayos. Gulo na kayang magwasak ng mundo. Tumawag ng isang slime para labanan ang napaka-espesyal na werewolf. Siguradong mawawala ang espada. Diyos ko, bakit ang hindi maayos ng klasikong ito? Sana'y sapat na ang pagiging support type ni Duruo yun. Ngunit si Shen Yanyan ay nakipagkontrata sa slime. Talagang nagdagdag pa ng problema ito. Itong estudyanteng ito. Sigurado ka bang gusto mong ipaglaban ang slime at ang berserker werewolf? Baka mas mabuti pang palitan ang alaga. Guro Liu, ako ay isang baguhang beastmaster pa lang. Isa lang ang nakontrata kong slime na alaga. Hindi ko ba naipaliwanag ng maayos? Ang ibig kong sabihin ay, ang slime na nakontrata mo ay hindi karapat-dapat makipaglaban sa akin. Naiintindihan mo ba? Kaya yan, sigurado. Huwag kayong magsalita ng kung ano-ano. Malakas ang slime. Huwag mong lokohin ang sarili mo. Ituturo ko sa iyo ang unang leksyon. Huwag maliitin ang kahit anong beast. Kahit pa slime lang siya. Sakto ang apoy ng pusong lupa para sa Purple Flame Emperor Bird. Mahilig ang Chaotic Dragon sa mataas na antas. Ng espiritual na laman, hindi magagamit ang apoy na ito. Itabi muna natin. Mukhang gusto mo talaga ito. Sige, ibibigay ko sa'yo. Akala ko isa lang siyang purong elemento na nilalang. Hindi ko inakalang sabik din siya sa apoy ng lupa. Na-detect na ang alagang hayop ay nag-breakthrough sa extraordinary level. Naiintindihan ang pulang bituin na kakayahan, tunay na anyo ng swallows. Bagong anyo, ipakita mo sa akin. Ang sukat ng Purple Flame ay dumoble. Talagang makapangyarihan. Ang demonyong dragon ay patuloy na nagsasanay. Ngunit ang emperador na ibon ay nakapagtagumpay sa kanyang talento lamang. Ito ang agwat ng talento, ha? Ngunit ayos lang. Kahit likas na talento o bunga ng pagsisikap. Lahat ng alaga ko ay tumutulong sa akin. Huwag kang mag-alala, marami pang mas mataas na uri ng apoy ang makukuha mo sa hinaharap. Tungkol naman sa nag-ensayo pang dragon ng kadiliman. Sa susunod, hahanap tayo ng pinakamataas na uri ng karne ng halimaw. Para mapunan ang kakulangan sa talento. Siguro ito ang tunay na kagandahan ng mundo ng mga alagang hayop. Ang isang slime na tumalo sa higanting dragon ay parang isang kwento lang na hindi ka pani-paniwala. Ang uri ng higanting dragon ay isang makapangyarihang simbolo, na kayang madaling hamunin ang mas mataas na antas, at supilin ang kalaban mula sa ibang dimensyon. Ngunit ang slime na ito ay malinaw na nasa antas ng pagkamulat na 10. Ngunit nagtagumpay ito laban sa isang supernatural na antas ng unang antas na Wolfman. Parang hindi siya nagsisinungaling. Talagang nanalo ako. Nagtagumpay ang slime laban sa Wolfman. Grabe, parang sobrang pantasya na ito. Ang Wild Blade Werewolf ay nasa unang antas ng Extraordinary. Ang slime ay nasa Awakening level lang. Ang slime ni Shen, ang Campus Beauty. Malakas siguro, nasa top 5 ng mga bagong estudyante. Mas malakas pa kaysa sa pet ko. Sino makakapagsabi sa akin? Paano ba talaga pinalaki ang slime na ito? Bakit ganito kalakas? Baka dahil sa espesyal na pagkain kaya nagbago ang slime. Pero napakalaki ng populasyon ng slime. Walang balita na mayroon itong halaga sa pag-aalaga.
Niyan, ang galing mo. Talagang nanalo ka. Nasugatan ang iyong berserker wolf. Kailangan ba ng paggamot? Maaari kong ipagawa sa Moonlight Butterfly na tulungan siyang magpagaling. Pasensya na. Salamat. Aba, ngayon ay napakamagalang na. Nasaan ang kayabangan kanina? Pasensya na, masyado akong mayabang kanina. Hindi ko inasahan na ang slime mo ay ganito kalakas. Gintong antas ng kasanayan, banal na liwanag. Kaklase. Ang alaga mong paru-paro. Ito ba ay ang Self-Moon Butterfly na may potential na Mingyu level? Pero ang Self-Moon Butterfly, pati ang Moonlight larva nito, matagal nang tuluyang nawala. Paano ito muling lumitaw? Ginoong Liu, ito ay Moonlight Butterfly. At ito ay nag-evolve mula sa cotton worm. Magpahinga na kayo muna. Si Shen Yan ay gumagamit ng pabrika ng tubig bilang takip. Nagtatago at nagmamasid. Napakataas ng taktika. Hanggang dito na lang tayo ngayon. Tapos na ang klase. Walang nakasulat sa mga sinaunang aklat. Ibig bang sabihin ito ay imposibleng mangyari? Shen Yan duro yun. Pakiusap, sandali lang. Kahit ang slime ay kayang talunin ang werewolf. Bakit hindi maaaring mag-evolve ang Kingmian insect sa Moonlight Butterfly? Ang mundo ng beast taming ay puno ng walang katapusang posibilidad. Guro Liu, hindi ko akalain na handa kang maniwala sa amin. Alam niyo ba, ang ating sibilisasyon ngayon ay tila umuunlad. Ngunit mga daang libong taon na ang nakalipas. May isang sibilisasyong umunlad sa rurok ng pag-aalaga ng mga hayop. Iyon ang nakaraang panahon. Mukhang napaka-misteryoso. Sa sibilisasyong iyon sa rurok, may isang propesyon na hindi nagpapahuli sa mga tagapangalaga ng hayop. Tinatawag na tagapagsanay. Ngayon, bihira na ang mga tagapagsanay. Kung may isang mahuhusay na tao, maaaring kaya niyang sanayin ang slime na silkworm upang maging mahusay. Sinasabing ang pinakamalakas na tagapagsanay ay kayang sanayin ang isang mudfish upang maging dragon. Mudfish na maging dragon. Sobrang hindi ka panipaniwala naman yata iyon. Talagang imposibleng mangyari. Tama ang sinasabi ni Guro Liu. Kung pinili mo ang kursong history, malalaman mo ang mga bagay na ito. Pero ang propesyon ng tagapag-alaga ay nawawala na. Ngayon, ang pag-aalaga ng mga alagang hayop ay mas nakadepende sa big data at trial and error. Kulang sa sistematikong teoryang suporta. Baka ang manager ay isa talagang tagapag-alaga. Kung siya nga, kahit isang bulete, kaya niyang gawing dragon. Anong manager? Ang mga slime at sleeping bug na ating kontrata ay binili mula sa isang tindahan ng mitolohiyang alaga sa labas ng paaralan. Ang manager ng tindahang iyon ay malamang na siya na sinasabi mong breeder. Ang slime, sleeping bug, at maliit na bungo ay makakapagpabago sa kanilang kapalaran. Sa tingin ko, tanging ang manager na iyon lamang ang makakagawa. Nakakatuwang tindahan ng mitolohiyang alaga. Pumunta ka at tingnan ang guro ng pagsasanay. Ang napakahusay na antas 10 ay mabilis na umuunlad. Bakit siya ay puno na ng antas? Sobrang hindi patas. Talagang hindi ko siya matalo. Masyado bang kahanga-hanga ang likas na lahi? Sisiguraduhin kong malalampasan kita. May dignidad din ako bilang isang dragon ng mahika. Dito na siguro ito. Sobrang nakakatakot ang lakas ng imperyo dito. Kung hindi siya papayag, baka hindi ko man lang mabuksan ang sumuning aray. Anong antas kaya ng alagang hayop ang lilang ibong ito? Miss, may kailangan po ba kayo? Sobrang nakakatakot. Ang imperial na kapangyarihang ito ay nagmumula lang sa kanyang presensya. Sa mismong pag-iral niya, napilitan akong hindi makagalaw ng ilang segundo. Kung ito ay nangyari sa labanan, ang ilang segundong iyon ay sapat para mamatay ako. Wala naman siyang ginawa, pero ganoon na lang ang kanyang lakas ng loob. Paano pa kaya kung sadyang palayain niya ang kanyang kapangyarihan? Gaano kawalang kapantay? Pasensya na at natakot ka. Ang ibon sa mundong ito, hindi pa ganap na nakokontrol ang kapangyarihan ng sariling talento. Yung kapangyarihang iyon talagang isang talento ba? Wala akong naramdaman na anumang pagbabago ng kapangyarihan. Parang likas na sa kanya ito. Ito ang kanyang talento, ang emperador na ibon. Sadyang may likas na kapangyarihan ng emperador. Basta't ang potential ay hindi higit sa Purple Heavenly Bird, ay mapipigilan ng kapangyarihan ng emperador. Ang demonic dragon ay mas mahina ang potential kaysa sa kanya. Sa ikalawang antas, makakamit lamang ang 70% ng lakas. Ang potential ng king level ay nasa 70% lamang. Ang potential ng sun level ay baka nasa 30% lamang. Hindi ko akalain na ang kapangyarihan ng emperador ay epektibo rin sa Beastmaster. Kaya ang supilin ang antas ng Lian Mingyu. Ang ibong luan na ito ay nagising sa kanyang talento.
Nais na gisingin ang talento. Kailangan o ay may pagbabago sa sarili. O kaya ay makakuha ng biyaya mula sa langit at lupa. Bagamat malakas ang pinagmulan ng langit at lupa ng bituin ng asul. Tanging ang mga alaga na may potensyal na antas ng hari lamang. Ang may karapatang makatanggap ng biyaya. Ako ay isang level 6 Beastmaster ng Mingyu. May 3 alagang hayop na nakakontrata. Na may pinakamataas na potensyal na umabot sa level 1-0. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nagising ng talento. Gaano nga ba kataas ang potensyal ng Purple Flame Emperor Bird? Lixad, iyon ay ang tanging emperador sa kasaysayan ng Goblin na may world will. Ano ang mga iyon? Noong panahon na iyon, ang Goblin Emperor na sumalakay sa Blue Star ay nakatanggap ng natatanging pabor mula sa kalooban ng mundo ng mga Goblin. At nagising ang espesyal na kakayahang pamunuan. Na kayang kontrolin ang isipan. Siya ay pinilit na sanayin hanggang sa antas ng araw. At sa pamamagitan ng kakayahang pamunuan, nakontrol niya ang maraming puppet na nagtatago sa iba pang 5 bansa at mga dayuhang teritoryo. Isang alagang hayop na antas ng araw ang nagkaroon ng estratehikong papel. Sayang, masyadong mababa ang potensyal ng lahing goblin. Ang mga resources para palakihin siya hanggang sa antas ng yauri ay sapat para magpalaki ng daan-daang pet na antas ng hari. Pati na rin isang tunay na pinuno. Baka siya ang pinakamahinang yauri sa kasaysayan. Napakalakas ng kakayahan niyang mamuno. Talagang lihim na pagpatay at pagwasak. Kung ang dragon ng bansa ay magising ang kakayahan sa pamumuno, maaaring maipagsama-sama ng Xia ang Blue Star. Ang Purple Flame Emperor Bird ay may marangal na katangian. Ang potensyal nito ay tiyak na hindi mababa. Kasama ng kapangyarihang imperial na iyon, maaaring may posibilidad na maghari sa hinaharap.